nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin ang tatlong bagay na ito. Number one is ang ating identity. Nais kong ipaalala sa atin kung sino tayo. Pangalawa, yung ating purpose at ang ating destiny. Kasi madalas sa buhay natin, lalo na kung hindi man madalas, minsan sa buhay, kung ating nakakalimutan yung tatlong bagay na ito, who we are, sino tayo, at why are we here for, yung purpose natin. Bakit tayo nandito? Sino tayo? Bakit tayo nandito? At ano ang ating patutunguhan? Kapag nakalimutan natin yung tatlong bagay na yon, ang buhay ay tila nagiging mabigat. So parang lalo na kapag meron tayo halimbawa na nararanasan sa buhay na parang bang tila ang buhay ay parang sa bawat araw ng pagising natin na bibigatan tayo, hindi natin alam kung anong mangyayari. Right? So kapag hindi na, lalo na kapag nakakalimutan natin, nangyayari sa atin yun na overwhelm tayo ng buhay kasi nakakalimutan natin sino tayo at yung purpose natin at yung ating patutunguhan kung saan tayo tutungo. So yung mga bagay na yun, nais kong ipaalala sa atin upang ma-encourage ang bawat isa sa atin, ma-remind kung sino tayo, ano ang ating layunin sa mundong ito habang tayo ay nandito at ano ang ating ultimate na destiny, yung kahihinatnan natin. Kasi sasabihin ko na, I'm getting ahead of myself. Halimbawa, kung maaaring vague ang tingin mo, saan nga ba pupunta ang buhay ko? Maaaring ang tingin ng iba kasi, maaaring wala dito, pero ang tingin ng iba, ang final destiny nila ay kamatayan. So kapag tinignan mo na yun, halimbawa, ang buhay, kung aatras ka at ang buhay mo ay ganito, na wala namang nangyayaring, parang walang purpose, walang layunin. So parang tinitignan mo na parang mas gusto mo pa na humantong ka na lang doon sa sinasabi mong destiny. Subalit ang buhay is more than just being born. Ang buhay ay higit, ang layunin ng buhay ay higit kaysa sa ipanganak ka lang, mag-aral, pag-aralin ka ng magulang mo, gumraduate, magtrabaho, magkaroon ng asawa, magkaroon ng anak, tatanda, at pagkatapos ay mamamatay. Ang buhay ay hindi ganyan. Amen. Mas higit na malaki at malawak ang disenyo ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Bilang mga tao, bilang mga nilalang na nilikha ayon sa wangis ng Diyos. 2 Corinthians chapter 5 verse number 16 and 17, therefore, from now on, we regard no one according to the flesh, even though we have known Christ according to the flesh, yet now, we know Him thus no longer. At ito yung ating pinaka-main text dito or verse. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, gustong-gusto ko yung word na yun. Behold, tingnan nyo. Behold, all things have become new. So ito ay katotohanan na sinasabi sa atin kung sino tayo ng salita ng Diyos. Kung sino tayo, ang sino man daw, sa Tagalog ang sabi diyan, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, sino di tao? Right? Ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip na palitan na ng bago. So nung lumapit tayo sa Panginoong Hesukristo, tinanggap natin ang Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas, uulitin ko ulit, hindi tayo nagpalit lang ng relihiyon. Hindi ka dating nasa isang relihiyon, pagkatapos lumipat ka lang, ngayon ang tawag sa iyo ay born again na. Hindi ka nagpalit ng relihiyon. Nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, nung marinig mo ang ebanghelyo ng katotohanan, ika nga, patungkol sa ating Panginoong Hesukristo at tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon, sariling Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay ginawa ng Diyos na isang bagong nilalang. Amen. Ang dati mong pagkatao, sinasabi ng Biblia, wala na siya. Amen. Patay na. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things has passed away. Ulitin ko ulit.
Ito yung passed away, yan yung ginagamit kapag halimbawa ang isang tao ay namayapa na. Halimbawa, namatay sa Ingles. Where is your mother now? My mother has passed away 5 years ago. Namatay na. So ang nating pagkatao sa harapan ng Diyos at katotohanan ito na namatay ang dati mong pagkatao nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus. At ikaw ngayon ay isa ng bagong nilalang. That is who you are in Christ. Hindi tayo nagpalit lamang ng relihiyon. And I pray mga kapatid, kasi pinuulit-ulit natin ito, na makuha natin ito kasi ito ay isang bagay na hindi siya otomatiko na nangyayari sa atin, kundi ito ay isang katotohanan na kailangan nating tanggapin sa buhay natin at laguan sa buhay natin until our minds are being renewed of who we are in Christ. Ang salita ng Diyos ay parang isang salamin. Sinasabi yan sa James chapter 1 that the Word of God is like a mirror. Ang salitang ito ay parang salamin na kung saan makikita natin kung sino ang tunay na tayo. Ang spiritual na ikaw, makikita mo dito. Dito sa Biblia, makikita mo ang lahat, ang ginawa ng Diyos. Naging sino ka, ano ang ginawa ng Diyos sa iyo, ano ang layunin mo sa buhay na ito, at kung saan ka patungo. So salamat sa Diyos na binigyan tayo ng Panginoon ng Biblia, na kung saan makikita natin ang disenyo ng ating buhay. Na hindi tayo kailangan na manghula kung ano ang purpose mo sa buhay, saan ka galing, at ano ang iyong destiny. Salamat sa Panginoon na binigyan niya tayo ng klaro. Amen. Klaro ng nakapahayagan na kung sino tayo, ano ang purpose natin, at ano ang ating magiging destiny. In Christ, you are not repaired, you're not renovated, you're not rehabilitated or recycled. So nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin, hindi lang tayo inayos-ayos ng Panginoon. Hindi tayo nirenovate. Halimbawa, ang isang bahay, kapag nire-renovate mo, andyan pa rin yung pundasyon. Konting renovation na yan. So, pero ganun pa din yung building. Hindi tayo din ni-recycle. Halimbawa, yung mga recycled na mga bote, ganun pa din. Kundi ang ginawa ng Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin, when we become born again, we became brand new creation. The old has gone, the new has come. Amen. Everybody say, I am brand new. At sinasabi ng Biblia na hindi tayo recycled, hindi tayo rehabilitated, hindi tayo na-repair, but we were made a brand new creation altogether. A new species that never existed before. Subalit tayo ay ginawang bago ng Panginoon. We are new creation in Christ. At ito yung nais ko, number 1, ang ating identity. Sino tayo ngayon? Ang ating identity, who we are as new creation in Christ. So nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin that we are not of this world. So bilang new creation in Christ, bilang bagong nilalang sa ngayon, bilang tayo ay hindi na katulad ng dati, ang isang katangian natin, ang isang identity natin ay hindi na tayo taga-sanlibutan. Sa John chapter 15, verse number 18 to 19, ang sinabi dito ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, if the world hates you, you know that it hated me before it hated you. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, kung kinamumuhian kayo ng mundo, isipin ninyo na bago kayo kamuhian ng mundo, kinamuhian na ako ng mundo. Kung ikaw ay mangangaral sa kapanahunan natin sa ngayon, sa mga tao, halimbawa sa mga kapitbahay mo, sa mga kaklase mo, na namumuhay ng liko, taliwas sa katotohanan, na namumuhay sa kasinungalingan. Kapag hinayag mo sa kanila ang katotohanan, magagalit sila sa iyo. Hindi ka nila maging kaibigan na. Dati best friend kayo. Dati magkakasama kayo sa grupo. Ngayon, hindi ka na kasali sa kanila. If the world, sabi ng Panginoong Hesus, hates you, you know that it hated me first before it hated you. So praise the Lord.
Kung tayo sa pangangaral natin ng katotohanan ay kinamumuhayan tayo ng tao sa mundo, alamin natin na si Jesus man, sinabihan nga ang ating Panginoong Hesus, sinabihan na nagpapagaling ka dahil sa espiritu ni Beelzebub sa'yo. So siya na anak ng Diyos, Diyos mismo nagpagaling dahil sa espiritu ng Diyos, sinabihan siya ng taglay mo ang espiritu ng diablo. Verse 19, if you were of the world would love you its own, would love its own. Yet because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Sa John chapter 17, verse 14, may makikita tayo ng ganito. Ito yung ating identity. This is who we are. I have given them. Nananalangin ng Panginoong Hesus. John 17 ay huli niyang panalangin ito. This is the prayer of Jesus. John 17:14. I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world. Just as I am not of the world. That is who you are. Bilang new creation in Christ, hindi ka na taga-mundo. We are in the world. Tayo ay nasa mundo. Of course, nakatapak tayo sa lupa. Nasa mundo tayo, namumuhay tayo. Kapag may bagyo, nag-a-adjust tayo. Amen. Kapag matraffic, mag-a-adjust ka. Amen. Nasa mundo tayo, pero hindi tayo taga-mundo. Sabi ng Panginoon sa verse 18, as you sent me into the world, I also have sent them into the world. Kung hindi tayo taga-mundo, ano ang role natin sa mundo? Hindi tayo taga-mundo, pero tayo ay sinugo sa mundo. Amen. Hindi tayo taga-mundo, pero meron tayong sadya, meron tayong purpose, meron tayong layunin sa mundong ito. 1 Corinthians chapter 2, verse number 12. Kung sino tayo, 1 Corinthians chapter 2, verse 12. Now, we have received, tumanggap na tayo, hindi yan siya, kumbaga, yan ay hindi lang present, kundi yan ay past tense. Now, we have received, tayo naman tumanggap sa Panginoong Hesus, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. So dito sinasabi ng Biblia, sinasabi ng talatang ito na we have not received the spirit of the world, but we have received the Spirit who is from God. Dahilan sa tayo ay hindi taga-mundo at tayo ay mga bago ng nilalang ngayon nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin, ibinigay sa atin ang Espiritu ng Diyos. Hindi Espiritu ng mundo. We have the Spirit of God living on the inside of us. Sa lahat ng mga totoong born again, ipinanganak na muli, tayo, ang tinataglay natin ngayon ay hindi na espiritu ng sanlibutan. Ang tinataglay natin ay espiritu na nagmula sa Diyos, na siyang nagtuturo sa atin sa daan ng katotohanan, siyang nagtuturo sa atin sa lahat ng katotohanan. Amen. Sapagkat tayo ay merong Espiritu ng Diyos na nanahan sa atin. 1 Peter chapter 2, verse number 11, Beloved, I beg you as sojourners and pilgrims, abstain from fleshly lust which war against your soul. So dito naman pinapakita sa atin na bilang hindi tayo taga-mundo, sinabi dito na I beg you as tayo ay mga manlalakbay, sojourners, manlalakbay, at tayo ay mga pilgrims. Basahin natin dito sa Tagalog. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Yan ikaw. Ikaw ay isang dayuhan sa mundong ito. At pansamantalang naninirahan sa mundong ito. Amen. Kaya wag nating ariin ang mundong ito na parang ito na ang ating tirahan na pangwalang hanggan. Hindi ka taga-mundo. Ikaw ay pansamantala dito. So, sa iba bago ito sa inyo. Pero this is who you are when you come to Christ.
and you receive Him as your Lord and your Savior. Amen. Colossians chapter 1, verse number 12. Again, maulit-ulit natin yung verse na yan. That we have been translated from the power, from the dominion of darkness, and we have been translated to the kingdom of His dear Son. Pansamantala lamang ang paninirahan natin sa mundong ito. Darating ang isang araw na lilisanin mo ang mundong ito. Amen. Kung ikaw halimbawa ay magbabakasyon, halimbawa pumunta kayo Tagaytay, lang yan siguro para malapit lang. Ang dadalhin mo, halimbawa kung ilang araw lang kayong titigil doon, halimbawa overnight o 3 araw kayo titigil doon, ang dadalhin mo, pang 3 araw lang na damit. Pero alalahanin natin na sa mundong ito, pansamantala lamang tayo. Tayo yung mga dayuhan at pansamantalang naninirahan. Kaya, ang bagahe mo, konti-kontian mo lang. Minsan tayo, sa sobrang ng dami at bigat ng ating mga bagahe, iniisip natin na taga dito na tayo. At ayaw na nating isipin kung saan tayo papunta. Kasi lahat ng paghahanda natin, ika nga, sa buhay, ay nandito na. Subalit ito ay nagpapaalala sa atin, mga kapatid, pagbubukas lamang, pagpapaalala siguro sa iba, pagbubukas ng ating kaisipan, na pansamantala ang paninirahan natin dito sa mundo. Amen. Hindi ito ang tunay mong tahanan. John chapter 14, verse 1. O ito yung tahanan mo. Sabi ng Panginoong Jesus, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Verse 2, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. Sabi ng Panginoon, I go, I prepare a place for you. As a verse 3. And if I go, I prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. That where I am, there you may be also. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 2, verse number 6. At tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9. But it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Hindi pa daw sumagi sa isipan ng tao. Hindi pa nakita sa paningin. Eye has not seen, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, o hindi pa pumasok sa puso o isipan ng tao ang mga bagay na inihanda ng Diyos na lahat sa umiibig sa Kanya. God has prepared something for us na hindi sa mundong ito. Amen? Sa atin, hinahanap natin yung ganda ng buhay dito sa mundo. Sa atin, hinahanap natin kapag medyo umikli-ikli na yung, kumbaga, tayo ay medyo nahihirapan na sa mundong ito, ay nawawalan na tayo ng pag-asa. Kasi nga, nakakalimutan natin kung sino tayo, yung purpose natin, at kung saan tayo pupunta. Ang sabi ni Paul ganito, 2 Corinthians 4:16, therefore, we do not lose heart. So, ang mga talata sa Biblia, mga kapatid, hindi ito babasahin lang. Ito ay kung sino tayo. At ang mga sinusulat dito ay para sa ating, kumbaga, example at upang turuan tayo kung paano mamuhay na bilang mga mamamayan ng langit at hindi mamamayan ng lupa. Amen. So sabi ni Paul, therefore we do not lose heart even though our outward man is perishing. Kahit na itong katawan na ito sa panlabas ay para nahihirapan, yet our inward man is being renewed day by day. So ito pa ang isa na sa ating identity. Meron tayong inward man at meron tayong outward man. Ang outward man, yung physical natin. Ang physical natin, ito yung ating ikangay space suit.
kung bakit tayo nandito sa mundo. Ito yung kaya tayo merong authority sa mundong ito kasi meron tayong katawan. Pero sa loob ng katawang ito ay merong tinatawag na inward man, yung totoong ikaw. Yung tunay na ikaw nasa loob. Itong panlabas na ito, gawa ito sa alabok, sa lupa. Kapag namatay ito, mababalik siya sa lupa, alabok. Amen. Hindi ito ang lahat-lahat. Ang totoong tayo nasa loob. Yan yung dapat nating ayusin, pagandahin ng naayon sa larawan at wangis ng Diyos. So sabi niya, even though our outward man is perishing, yet our inward man is being renewed day by day, sa 17th, for our light affliction. So mga dinadanas niya, kung titignan ninyo yan, babasahin ninyo yung kabuuan yan, yung mga dinadanas nilang persecution, kung ano mga nararanasan nila ng pag-alipustan ng tao, yung mga persecution sa ginagawa nila na paghahayag ng ebanghelyo. Sabi niya, for our light affliction, which is but for a moment, is working for us far more exceeding an eternal weight of glory. Amen. Tingnan natin ito sa Message Bible. Sabi niya, ang mga dinadanas namin na kapighatian, paghihirap na ito, sabi niya, maliit na patatas. These hard times are small potatoes, sabi niya, compared to the coming good times. The lavish celebration prepared for us. This life is not all that there is. Kaya sa introduction natin kanina, kapag ang isipan natin ay natuon na kung sino tayo dito sa mundong ito, sa mga pangyayari sa buhay natin, mawawalan ka ng pag-asa, ma-overwhelm ka, mawawala mo ang purpose mo. Kasabihin mo na mas mabuti pa siguro na mauna na ako. Kasi wala ka ng layunin, kasi hindi mo nakita kung sino ka at kung saan ka papunta. Amen. Kapag nawalan ka ng perspective, godly perspective, heavenly perspective sa buhay mo, ganun ang mangyayari. At ganun ang ginagawa ng kaaway sa buhay ng mga mananampalataya. Kahit na, mga kapatid, ang katotohanan ay, we are new creation in Christ. We don't belong to the world. We are in the world, but we don't belong to the world. Our citizenship is in heaven. Sabi sa Philippians chapter 3, verse 20 to 21. Kaya yun yung gusto kong maipamulat sa bawat isa sa atin. Kung hindi man maipamulat sa atin, paalala na hindi tayo taga-sanlibutan, o kung tunay tayo na tumanggap sa Panginoon, meron kang identity na iba na, hindi na ikaw ang dati. Patutunayan ito sa iyo ng Santong Espiritu na tinanggap mo. For the Holy Spirit Himself bears witness with our spirit that we are sons of God. Kahit na mga bagay na hindi natin nakikita, ginagawa ng Espiritu ng Diyos na ito, that we have not received the spirit of the world, but we receive the Spirit who is from God, that we might know the things which God has freely given to us by God. This same Holy Spirit, the Holy Spirit bears witness with our spirit that we are children of God. Santong Espiritong ito ang nagpapatotoo sa espiritu mo na anak ka ng Diyos, papunta ka sa langit, hindi ka taga-mundo. Ito yung Holy Spirit na ito at ang mga lahat ng na-born again, nagtataglay nito. Hindi tayo nag-iisa sa sanlibutan ito. Nag-iisa ka lamang kapag yun na ang iniisip mo. How many times na iniisip natin sa mundong ito, kapag medyo overwhelming na ang mga pangyayari, kahit na asawa mo hindi ka maintindihan, inaasahan mo ang asawa mo na iintindi sa'yo, hindi ka maintindihan. Kahit na tayo naglilingkod sa Panginoon, may mga pastor halimbawa na nakakaramdam tayo na nag-iisa na tayo. Pero sa totoo lang, hindi tayo kailanman nag-isa. Ang sabi ng Panginoon, I will never leave you. I will never forsake you.
Amen. Kaya lang tayo nag-iisa minsan kasi iniisip natin na tayo nag-iisa. Kasi minsan, yung mga bagay ng Diyos, mahirap siyang intindihin. Mahirap nating may apply, mahirap nating intindihin sa atin. Kasi para bang ipagpalagay ninyo, ang pananaw ng Diyos sa'yo at ang mga katotohanan ng Diyos na dito sa side na to. Halimbawa. Tapos ito tayo yung lens. Ito yung mga pagkakita, dito sa pagkakita natin sa mga bagay. Ito yung tingin natin dito sa kaliwa. Ang pagtingin ng Diyos sa mga bagay, iba. Yun na yun as it is on the basis of truth. Ang humahad lang kung bakit hindi natin makita ang mga bagay ayon sa paningin ng Diyos kasi merong parang pipe dito. Pipe. Halimbawa, may tubo, pipe, may valve dito. Kung bubuksan mo, dadaloy ang tubo, ang tubig. Kung bubuksan. Kung sasaraduhan mo, hindi dadaloy ang tubig. Hanggang dito lang yung tubig sa valve. Ang Diyos ganon. Ang mga katotohanan, revelation ng Diyos, nandoon, dumadaloy. Kaya lang yung valve natin, sarado. Hindi natin makita. So the more you grow in God's perspective, the more that your mind is renewed to the truth of God, you will begin to see things according to how God sees it. Nasusundan po ba ninyo yun? Kaya lang minsan tayo, kaya ang daloy ng revelation, ang daloy ng pagkaunawa, ay hindi masyado kasi sarado. Ang valve na nasa sa isip natin. Paano yun? Kung marami tayong ganon. Kaya sabi ng Romans chapter 12 verse 2, be renewed by the renewing of your mind. Amen. Matthew chapter 4 verse 8. Meron tayo dito sa salita ng Diyos. Matthew chapter 4 verse 8. Matthew 4:8 ba ito or muli dinala ng diablo si Jesus. Ito na yung tinukso ng Panginoon ng diablo ang ating Panginoong Jesus. Muli dinala ng diablo si Jesus sa isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kadakilaan ng mga ito. At sinabi ng diablo kay Jesus, ang lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo. Kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Ngunit sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sasambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang iyong paglingkuran. Ito yung temptation sa ating Panginoong Hesukristo ng diablo nung siya ay nandito sa lupa. He was hungry, tinempt siya ng kaaway, at isa ito sa ang laging ang sagot ng Panginoon, it is written. Nasusulat. Pero ito ay pinakapangatlo na. Ang una, ang sabi ng kaaway, ang sabi ng diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito kasi gutom ka na. Ang sabi ng Panginoong Jesus, man shall live not by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. Ang pangalawa niyang tukso, sa Jerusalem, sa pinakamataas na tuktok. Sabi niya, magpatihulog ka. Kasi sinasabi ng kasulatan ganito. Sabi ng kasulatan ay hindi ka pababayaan ng Diyos, hindi ka maano. He will not let your foot be or strike against a stone. So ingatan ka ng Diyos. Kung magtatalon ka dyan, ingatan ka ng Diyos. Sabi ng Panginoon, do not test the Lord your God. Dito yung pangatlo. Pag pangatlo, ito na yung pinaka-final na bala ng kaaway. So dinala siya sa pinakamataas na tuktok at sinabi sa kanya, nakikita mo ba yan? Ang sabi niya, hindi ko alam kung paano yung pinakita. Pero sabi niya, hindi ko alam kung paano. Pero dinala siya ng diablo si Jesus sa isang napakataas na bundok. Ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian. Sabihin natin lahat. Lahat ng kaharian. So hindi ko ma-imagine kung lahat ng kaharian, kung paano nangyari na ipakita ang sabi sa English, all of the kingdoms of the world and their splendor or glory.
So pinakita sa kanya pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at kadakilaan ng mga ito. Ang mundo ay mayroon siyang sariling kadakilaan. Sa Ingles, ang kadakilaan ay glory or splendor. Ang glory, glory is the manifestation of the beauty of something. Yun yung glory. Kapag merong glory, halimbawa, kadakilaan, kaluwalhatian, manifestation yan kung ano yung nasa kanyang loob. So ang mundong ito ay meron siyang glory. Merong kaluwalhatian ang mundo. Ano ang mga kaluwalhatian? Kayamanan. Yung status sa buhay, prestige, yung kasikatan. Yan yung mga glory ng mundo. Bakit siya, pastor, naging glory ng mundo? Kasi yan yung pinupursu ng tao. Amen. Yun yung mga ginagamit ng kaaway para silain o ipain sa mga tao. Oy, tingnan mo nga ito. Ito yung ipursu mo. Dito mo i-google yung buhay mo. Sabi ng Panginoon, lumayo ka sa akin, Satanas. Sasambahin mo, tanging ang Diyos lamang. Kasi sabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at karangyaan nito. Kung ikaw ay luluhod sa akin, sasambahin mo ako. Nirebuke niya ang Diablo at sinabi niya, wala kang ibang sasambahin. Nasusulat, wala kang ibang sasambahin, kundi ang Diyos lamang. Pero ang point ko dito mga kapatid, ang mundo may sariling glory na gagamitin ng kaaway para tuksohin ka. Para ilayo ka sa purpose ng Diyos sa buhay mo. Para hindi mo ma-accomplish yung pinagagawa ng Diyos sa buhay mo. Ilalayo ka. At ito yung ginagamit ng kaaway. Katanyagan, karangyaan ng sanlibutang ito na parang iaalok niya sa'yo. Ipursu mo to, bibigay ko yan sa'yo. O ang ibig sabihin, bigay mo ang buhay mo, dito, makukuha mo yan. Amen. Pero nababanggit na natin dito na sa mundo, lahat ng yan tanso. Ang tunay ng mga bagay, mga ginto, nasa Panginoon. Ang lahat ng iniaalok ng kaaway, ng mundo sa atin, tanso yan siya. Mukha lang yung ginto sa malayo, kumikinang. Kaya pilit nating inaabot. Kaya lang of course, pag naabot na natin, doon natin nakikita, tanso pala, hindi pala siya tunay na ginto. Kasi ang tunay na ginto, hindi mo yan siya makakamtan sa mundo. Ang totoong mga ginto, makakamtan mo sa langit, nagmumula sa Diyos. Amen. Kaya ang mga ginto at mga mamahaling bato, hindi siya nakukuha dyan sa buhanginan. Hindi siya nabibili sa hardware. Pabili nga po isang elk, ibig sabihin hindi siya common. Ang mga ginto at mamahaling bato, hinuhukay. Kasi kahit na siya ay nasa mundo, pero kailangan mo, out of the world yan siya, ibinigay lamang ng Diyos sa mundo. Pero hindi yan siya mga common na bagay ng mundo. Amen? Purpose natin, 1 Peter chapter 2. So, ang ating identity, mga kapatid, you are not of the world. So, nais kong naipaalala sa iyo na hindi tayo taga-mundo. Mag-travel lang tayo dito ng travel light lang. Huwag mong ibuhos ang buhay mo sa mundo. Amen. Ang isipin mo, kung may ipupursu ka man sa mundong ito, ipupursu natin, mag-glorify natin ang Panginoon, malakaran natin ang purpose niya sa buhay, lumago tayo spiritually, yun yung gawin natin. Amen. 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. So ito tayo, sa mga katangian natin, His own special people. Tayo ay may-ari ng Diyos. Amen. Sabihin mo nga, ako ay pag-aari ng Diyos. His own special people. Tayo yun. Tayo ay mga special na bayan ng Diyos. Huwag mong kalilimutan yon kahit na ano pa nangyayari sa paligid natin, ano pa man ang mga nagiging problema natin, huwag mong kalimutan.
Pag-aari ka ng Diyos. Amen. At doon natin mararanasan ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Doon mag-umpisa nakikilos ang Diyos ng mga papira-piraso na pagkilos, kakausap ng tao kasi nananampalataya ka. Pero kapag tayo ay nakatuon na, ano ba namang buhay ito? Bakit hindi ako naalala nila? Bakit ganito? Bakit ganito? Hindi na nagmamanifest yung blessing ng Panginoon sa atin. Kasi yung isipan natin, iba, sarado doon sa pagpapala ng Panginoon. Pero ito yung ating mga katangian. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people. Para ano? Ito yung purpose. That you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So ito, ang purpose natin sa buhay na ito, that we may proclaim the purpose of Him. That we may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So nilabas tayo ng Panginoon sa mundo. Ginawa niya tayong sarili, Kanya. Aalagaan tayo ng Diyos. And I tell you what, aalagaan tayo ng Panginoon. Inaalagaan ka ng Panginoon. Huwag mong kalilimutan. Amen. Palalaguin ka ng Panginoon just as long that we are willing and obedient. Just as long that our hearts are glorifying God. Nakahanda tayo na magpagamit sa Panginoon. Kung binubuksan natin ang ating puso, pupunuin ka ng Panginoon. Amen. At tinawag tayo ng Panginoon so that we may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Ang dalangin ko mga kapatid, yan yung purpose mo. Magliwanag ka. Magliwanag tayo sa kung saan tayo. Sa trabaho, magliwanag ka. O kung pwede kong sabihin, pakiusap. I plead with you. Magliwanag tayo. Kung saan ka, nasa trabaho ka, magliwanag ka. Makita ang liwanag ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang tumulad sa mundong ito. Madilim na yung mundong ito. At tayo ay tinawag ng Diyos as salt and light in this world. Kung ikaw ay nasa trabaho, magliwanag ka. Kung ikaw ay nasa eskwelahan, magliwanag ka. Amen. Pakita mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Ipakita mo ang kabutihan mo sa kanila. Na ang Diyos ay mapapurihan sa buhay mo. Amen? Amen po ba? Sa business, pakita mo. Mamuhay tayo ng matuwid, na hindi nandadaya. Hindi nagka-cut corners. Tayo ay matapat na mga tao ng Diyos. Amen. Na magliwanag. Kahit na konti lang yung tubuin natin. Basta nasa integridad na klase ng tubo. Amen. Yun yung magdadala sa iyo. In the long run, ito yung magiging pagpapala mo sa buhay mo. Mga tao malalaman na ikaw ay mayroong integridad, lalapitan ka sa business. Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. Isa sa mga identity natin. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So ito yung praise na gusto kong dalhin sa inyo. Christ lives in me. Sabihin nga po natin yon, Christ lives in me. So ito yung identity natin. Isa sa identity mo bilang Kristiyano. You are a new creation in Christ. You are not of this world. You have been crucified with Christ. Sabi ni Paul, Galatians 2:20, sabi ni Paul, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Pero yun lang gusto kong phrase na yun na dalhin sa inyo. Christ lives in me. Everybody say that. Christ lives in me. Si Jesus ang namumuhay sa iyo. Pabayaan mong mamuhay si Jesus sa buhay mo. Ang ibig sabihin, let Him live His life through you sa pamamagitan mo. Kung si Jesus nabubuhay, ano ang gagawin niya? Halimbawa, kung si Jesus nabubuhay, nakatira sa iyo, at alam mo yung desire niya, ano kaya ang gagawin niya? So pabayaan mo siya, pahintulutan mo siya. Kung ano yung desire niya, paggamit mo yung katawan mo.
Amen. Kung si Jesus nabubuhay, kung kilala mo ang Panginoong Jesus, ano ang desire niya? Anong mga desire ni Jesus? So ang desire ni Jesus, halimbawa, I have no desire but to do the will of the Father who sent me. Halimbawa, yung desire niya. Sa mga sitwasyon sa buhay mo, anong mga desire niya? Ang mga desire ni Jesus ganito, pero ganito ang desire mo. So anong gagawin mo? Papatayin mo yung sayo, pababayaan mo siya. Amen. Yun yung purpose natin. Kasi hindi tayo taga-mundo. Ang sabi ng Panginoon, binasa natin kanina, they are not of the world, just as I am not of the world. As you have sent me, John 17 yun, 18. Just as you sent me, Father, into the world, I sent them into the world. So kung paano si Jesus namuhay ng ayon sa kalooban ng Ama, ganon din tayo sa mundo. Amen. Yun yung purpose natin. And ang ating kahulihan, our destiny, Colossians chapter 3, verses 1 to 4. Colossians chapter 3, 1 to 4. If then you were raised with Christ, kung tayo ay binuhay na muli ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus, ano nang gagawin natin? If then you were raised with Christ. So do you believe that you were raised with Christ? Nung namatay si Kristo, namatay tayo kasama niya. Nung nilibing si Kristo, nilibing tayo na kasama niya. Nung binuhay na muli si Kristo mula sa mga patay, binuhay tayo kasama niya. Nung si Kristo ay inupo sa kanan ng Diyos Ama, inupo tayo kasama niya. So kung tayo ay binuhay na muli, identity yun siya. If then you were raised with Christ, binuhay tayong muli. If then you were raised with Christ, so anong gagawin natin if you were raised with Christ? Seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Verse 2, set your minds. Saan mo isa-set ang isipan mo? Set your minds on things above, not on earthly things. Verse 3, for you die. At ito yung gustong-gusto nating part. And your life, yung buhay natin, your life is hidden with Christ in God. Ang totoo mong buhay, kung tayo ay namatay kasama ni Kristo, Galatians chapter 2:20, di ba? I have been crucified with Christ. So tayo na crucified with Christ, we died with Christ. Namatay din tayo kay Kristo. Kasama ni Kristo, we died with Christ. We were buried with Him through baptism, Colossians chapter 2, verse 11. We were raised together with Him. We were raised to life. We were seated together with Christ in the heavenly places. Inupo tayo na kasama niya. So dito naman, you died and your life, ang tunay nating buhay, ay nakatago kasama ni Kristo sa Diyos. Your life is hidden with Christ in God. Your crucifixion with Christ has severed the tie to this life. And now your true life, yun lang yung gusto kong ipakita sa inyo. Your true life is hidden away in God, in Christ. So ang tunay nating buhay, sa ngayon namumuhay tayo sa ganito mga kapatid, subalit namatay na tayo kay Kristo Jesus. Ang tunay nating buhay, nakatago kay Jesus. When Christ, who is your life, real life appears, then you will also appear with Him in glory. Ang ibang translation sabi, you will also be glorified with Him. So yun yung tunay nating buhay mga kapatid. Ang identity natin, we're new creation in Christ. We're not in this world. Amen. Tayo ay patay na sa mundong ito. Ang purpose natin ay maging to shine sa mundong ito, to declare the praises of Him who called us out of darkness, to be the salt and to be the light, to bear witness sa kabutihan ng Diyos. Ang destiny natin, kapag dumating ang Panginoong Jesus, we will be glorified with Him. Ang destiny natin, yung John chapter 14, verse number 2. Yun yung destiny natin. In my Father's house are many mansions. Right? If it were not so, I would have told you. But I'll go and prepare a place for you. Ang destiny natin mga kapatid, Christ will come again. Darating ang Panginoong Jesus, kukunin niya ang lahat ng Kanya. At tayo ay mamumuhay ng kasama niya. Excited po ba kayo sa ganon? Amen? Na tayo ay mamumuhay. Ang mundong ito,
ay maaaring ang moralidad ng mundong ito ay maaaring mag-decline, subalit tayo ay patuloy na magliliwanag sa mundong ito. May purpose tayo na ginagampanan. Tagalangit tayo at tayo ay hindi tagalupa. Tayo ay, ang purpose natin, ang ginagampanan natin sa mundong ito, pinapakilala natin ang Panginoong Hesus sa lahat ng ating mga kaibigan, sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga katrabaho. Amen? Sa ating mga kaklase, pamilya natin, tinuturuan natin na sumamba sa Diyos sapagkat alam natin na ang ating Panginoong Hesukristo ay muling babalik at kukuhanin niya tayo. At tayo ay makakasama ng Panginoon magpasawalang hanggan. Mamumuhay tayo sa kaluwalhatian na inihanda ng Diyos para sa ating Panginoong Hesukristo. That is who you are. Kaya wala tayong dapat na ipangamba, wala tayong dapat na ikatakot. Maaaring tayo ay sa mga panahon na tayo ay nagkukulang, maaaring makaramdam tayo ng kalungkutan. Subalit alam natin kung saan tayo titingin, kung sino ang ating pananampalatayanan, sapagkat alam natin na hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Hindi din tayo mamumuhay ng parang tagamundo lang, na parang ang buhay ay titignan na lamang natin na bakit ganito, na dito lang ako, kundi ipapamuhay natin ang purpose natin. Amen. Magpapagamit tayo sa Diyos, magpapalago tayo, magpapaturo tayo sa church, pupunta tayo ng church kada linggo. Amen? Magsiserve tayo sa church, hindi tayo mag-harbor ng bitterness. Amen? Hindi tayo mag-harbor ng galit, mamumuhay tayo sa pamamagitan ng pag-ibig, magiging pagpapala tayo sa isa't isa. Kung meron tayong nakasasapat tayo, halimbawa at may nakita tayong kapatiran na medyo hikahos, hindi tayo yung mga nagwi-withhold ng mabuting bagay, kundi tayo yung nagpapala sa kanila sapagkat alam natin kung sino tayo, ano ang purpose natin, at saan tayo papunta. Amen. At kung ano man ang mga nais na may mga nasa puso man kayo sa ngayon, halimbawa ng mga purpose ninyo na ganito ang gagawin ko, gusto kong ganito sa taong ito, mag-aaral ako, magaganito ako, mag-aato ako. Sa lahat ng iyon, ituloy natin, subalit huwag nating kalimutan na ang Panginoon ang unahin natin sa buhay natin. Amen? Ang purpose natin sa pag-aaral, mag-aaral man tayo, but Jesus, you will be glorified in my life. Pagyamanin natin, pagyabungin natin ang relasyon natin sa Panginoong Hesukristo, na makilala pa natin siya ng higit sa buhay natin at maitaas natin si Jesus sa buhay natin more than anything else. Nagnanais tayo na magkaroon ng pananalapi, mai-settle natin ang pamilya natin sa magandang tahanan. Maaaring iba sa atin nagdi-desire ng sasakyan. Go with it. Amen. I-pursue natin, panampalatayanan natin, ika nga, not pursue, but panampalatayanan natin. Believe God for those things. Subalit, wag nawa itong mga bagay na ito humigit sa ating pagnanais at pagnanasa na ang Panginoong Hesus ang patuloy nating makilala sa buhay na ito, na lumago tayo sa presensya ng Panginoon at patuloy niya tayo na magamit sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba?